Merry Christmas po. Binati nyo na po ba na Merry Christmas yung mga katabi ninyo? Ay kalambot da. Merry Christmas! Alam nyo po bang tayo yung dapat pinakamas nagagalak kapag nagsiselebrate ng Pasko? Bakit yung tayo tsura? Alam nyo po, this is the last Sunday of the month. Of the year actually. Tapos dapat po, kamong tamang ini. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Kung nagagalak ka, simula kanina, sinasabi po ng MC po natin, no? That for the whole year, hindi ka pinabayaan ng Panginoon. Hindi lang po ganyan yung palakpak na ibibigay mo sa Kanya. That for the whole year, meron po siyang ginawang mga milagro. Come on, hindi mo lang siya ganyan papapurihan. Hallelujah. At gusto ko pong itanong sa inyo, kasi 3 days na lang, 3 days, magno-New Year na. Sino po nag-expect pa sa Panginoon? Alam niyo po, kahit po 3 araw na lang po yung nalalagak po sa buong taon na to, meron pa rin pong kayang gawin na milagro yung Panginoon. Kaya pakisabi naman sa katabi mo, mag-expect ka. Ayan, importante po na expectant po tayo. Dahil kung ano po yung puso po natin na nag-expect sa Panginoon, yun po yung pupunuin niya. Kaya mag-ready po tayo. Simula ngayon, hanggang sa bago po matapos ang taon po natin. So, nasa series po tayo ng kabuuan na Disyembre. The Attributes of God Revealed through the birth of Jesus. At napatunayan po natin biblically na kung gaano po tayo kamahal ng Panginoon. Love, God's selfless care for humanity. Yung pong kanyang faithfulness, God's loyalty to His promises, na kahit gaano pa po katagal yan, kapag pinangako ng Panginoon, consider it done already. At siguradong gagawin niya po sa ating mga buhay. Ang kanya pong kapakumbabaan, ang humility po ng ating Panginoon, God's willingness to serve and to sacrifice. Imagine, the King of Kings and the Lord of Lords, pinili po niya na magkatawang tao para ibigay po sa atin, para po magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganyan po tayo kamahal ng Diyos. At ngayon po, ang ating pong pag-uusapan, to sum it all up, ang pag-uusapan po natin is this. Ang last topic po natin is sovereignty. Pakisabi po, sovereignty. Sovereignty, God's power and control over all things. Disclaimer lang po, meron po kasing mga kaisipan or mga baka meron nagsasabi na itong church po na to, hindi po tayo naniniwala na soberenya po ang Panginoon. Ngayong oras po na to, papatunayan po natin that this church is standing in this biblical truth that our God is sovereign. Ang ibig sabihin po niyan, naniniwala po tayo, okay, na ang atin pong Panginoon ay kaya niyang gawin ang gusto niyang gawin. Okay, meron po siyang control sa lahat ng bagay. Yan po yung mapag-uusapan natin sa course ng araw po na to. Sovereign means having supreme power or authority. Ang sabi dyan, like God is in control of everything. Not just all ruling, but more like supreme ruler or ultimate authority. Pinakita po yan sa 3 character attribute ng ating pong Panginoon na alam po natin, most of us, we know this, that He is omnipotent. Pakisabi po, omnipotent. Ang meaning po ng omnipotent, all-powerful. God's power has no limit. Hindi po natin kayang limitahan ang kapangyarihan ng Panginoon. Actually, the very reason kaya nandito po tayo kasi nilikha po tayo ng Diyos. Alright? Hindi po natin kayang i-box ang ating pong Panginoon at hindi po humihina yung kapangyarihan ng Diyos. Hindi po nawawalan ng power yung langit. Na-discuss po ito kahapon ang sabi, kahit pa palagi kang humihingi sa Diyos, palagi kanyang pagbibigyan. Kasi po bakit hindi po nalulubat yung langit? Okay, hindi po nauubusan ng resources ang ating pong Panginoon. Ang isa po dyan, omniscient. Pakisabi, omniscient. Ang meaning po ng omniscient is all-knowing. Alam po ng Panginoon ang lahat. Alam niyo po, meron pong mga tao na akala nila omniscient sila. Alam niyo yung mga know-it-all na mga tao? Yung for example, nagkukwentuhan kayo tapos, ay ako, alam ko yan. Yung nagkukwentuhan kayo about sa, for example, sa isang television, ay, balo may kaya, makanyan. Yung palagi siyang may entry, pero hindi po totoong omniscient yan. Yung omniscient po talaga yung Panginoon lamang. Kasi bakit? He knows what will happen. Simula nung una hanggang sa matatapos po yung buhay na meron tayo. Yan yung totoong omniscient. Yan yung totoong all-knowing. Ang sabi po dyan, God knows and ordains all things. Kahit yung mangyayari bukas, alam niya. Tayo hindi man po natin. Alam lang natin na faithful ang Diyos. Pero hindi po natin alam kung ano yung mangyayari bukas. But He knows. Alam po ng ating Panginoon. And yung last po natin is omnipresent. All present po ang ibig sabihin. God is present everywhere. Imagine, isa po ito sa mga pinakamaganda at pinakamatinding attribute ng ating pong Panginoon. Imagine natin, ngayon pong Sunday na to, marami pong nag-gather po to have a fellowship para po mag-service. Kasama po nila yung Panginoon.
But at the same time, He is with us right now. Hindi po ba sovereign ng Panginoon yan? Imaginin po natin, pag uwi po natin, mananalangin tayo, sa pananalangin mo, kasama mo yung Panginoon. Sa pananalangin ko, kasama ko yung Panginoon. Nasaan ba talaga ang Diyos? Nasa sa atin po siya, kasama po natin. That is God being sovereign. He is omnipresent. Kasama po natin siya saan man tayo. Alright? Kahit po nasa ibang bansa, kasama po nila yung Panginoon. At makikita po natin yan sa Psalms 115 verse 3. Ang sabi po dito, our God is in heaven. He does whatever pleases Him. Nasa langit po ang Panginoon, pinapakita lang po that He rules. Okay? Nangunguna po ang ating Panginoon, meaning He is enthroned above and acts according to His own will. Alam niyo po ba ito yung kaibahan ng Diyos na meron tayo sa Diyos na sinasamba ng mundong to? Kasi po yung Diyos po natin, nakaupo sa trono niya sa langit. Okay? Ginagawa po niya kung ano yung kagustuhan niya. Yung mga sinasamba pong Diyos dito, nililigtas kapag may baha. Nilalabas sa bahay kapag may sunog. Hindi po nila kayang gawin yung dapat ginagawa ng Diyos kasi bakit? Hindi naman sila tunay eh. And this is one of the proof po na meron tayong Diyos na buhay. At soberenya po ang Diyos na sinasamba po natin. At makikita po natin yan sa kapanganakan ng ating pong Panginoong Yesus that everything was God's plan. It is according to God's timing and God's way. Hindi po sa pamamaraan ng tao, fulfilling promises, sending the Savior. At ang sabi po dito, orchestrating history for redemption. God is in control, even in the manger. Pero, paano po yan? If God is in control and if God is sovereign, paano po yung free will ng tao? Do you believe that we have free will? Naniniwala po ba kayo meron tayong free will? Yes, it is a gift of God. Binigay po yan ng Panginoon sa atin. But, hindi po limitless yung free will po natin. It is limited po sa premise po ng kapangyarihan, ng purpose, ng plano ng Panginoon sa buhay po natin. Meron po nalagay dito si Pastor Manny na tinuro niya sa amin. Parang yung river po. Okay? Pwede kang mag-swim against the river or sasama ka sa flow ng river, pero iisa lang yung direction ng river na yan, hindi magbabago. Ganun po yung sovereignty po ng Panginoon. Yes, we can go on sinning. Yan po yung free will ng tao, pero kapag namatay ka, wala ka ng free will. Impyerno na kang agad. Yes, we can do the things that we want to do, pero meron pa rin po yung patutunguhan mamaya na mapag-aaralan po natin na ipapakita po ng Diyos, even yung mga pangit na nangyayari sa buhay mo, He is sovereign enough para po i-turn niya para sa pagpapala sa buhay mo. Makikita po natin nga, God is sovereign over the birth of Christ because His divine plan was fulfilled. Ang ibig sabihin po, yung pong pangako po niya, yung pong plano niya, yung mga prophecies, when Jesus was born, na-fulfill po yung mga yan. At pakatandaan po natin, no, even the world began, nung unang panahon pa, nakatakda na po ang lahat. At dahil alam po ni Satan, okay, alam po ng ating kaaway, that Jesus will do something na magiging pivotal thing sa human history. Tinatry niya pong patayin ang ating pong Panginoon. Actually, He is trying na patayin ang buong humanity. Kasi bakit? Diyan po manggagaling yung pong tagapagligtas ng tao, ng sangkatauhan. Tayo pong lahat. Ang sabi po dito, the enemy tried to stop Jesus since Genesis 3:15. Meron po dyan si Pharaoh, pinapatay niya po yung mga babies. Makikita niyo po yan sa Exodus 1. Si Herod po, pinapatay po niya yung mangilan-ngilang mga bata, 2 years old below, nung pong panahon na pinagtripan, nung pong na-outwit siya ng mga Magi's. Ayan, so pinapatay ni Herod yung mga bata. People tried to stone Jesus. At actually, yung pinaka dito is yung Satan po. When Satan entered Judas, and then Judas betrayed Jesus, tapos namatay po si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Akala po ng sanlibutan, akala po ng evil forces, they had the victory. But they did not know. Sa pagkamatay po ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, nagkaroon po ng victory. Hindi po sa kalaban, kundi yun po yung greatest defeat na meron po sila hanggang ngayon. Kasi po bakit? Sa pagkamatay po ni Jesus sa akala ng tao, the cross is signifies death. But sa atin po mga Kristiyano, it signifies life. The cross signifies victory. The cross signifies that our Savior, though He died on that cross, He is alive up until today. Kaya po wala nakapako dyan eh. Kaya wala na dyan. Kasi bakit? Naniniwala po tayo na buhay ang ating pong Panginoon. And check po natin to sa Colossians 2:14-15. He canceled the record. Ang sabi po dyan, of the charges against us and took it away by nailing it to the cross. Verse 15, in this way, He disarmed the spiritual rulers and authorities. He shamed them publicly by victory over them on the cross. Yung pong cancellation of death, meron po akong na-research. Ang sabi dito, wiping the state clean.
ang slate clean, ang ibig sabihin, tinanggal po ng Panginoon sa pagkamatay niya sa krus ng Kalbaryo ang lahat ng pwede pong itapon ng kaaway po sa atin. Even your failures are there. Yung pong sickness na meron ka nandun, yung mga kasalanan na kinumit po natin, ipinako na po lahat ng Panginoon doon. Kaya wala na pong pwedeng i-condemn sa atin ng kaaway. Romans 8:1, for now there is no condemnation in Christ Jesus. Kasi po bakit? Napako na po lahat doon. Ngayon, kung kinokondemn ka ng kaaway, pwede mo siyang i-counterfeit. Hoy, hindi na ako yung tao na yan. Kung sinasabi po sa iyo ng kaaway, pa-church ka, makanyan. Sakto, kasi kailangan kayong ginawa niya mag-church ko. Ay ka, makanya ka, makasalanan ka dati. Exactly, that was before. Kasi po bakit? Kailangan po, alam po natin, yung identity po natin, para hindi po tayo pagtripan ng kaaway. Maniwala po kayo sa hindi. Bully po si Satanas. Bully po si Satan. He will do everything para maibalik ka kung sino ka dati. Pero kung alam mo kung sino ka at kilala mo kung sino yung Diyos na sinasamba mo, alaya nga karapat kaya kay Satan. Mananagumpay at mananagumpay po tayo. Ang sabi dito, the law demands, it explains that God canceled the legal claims that stood against humanity due to failure to keep the law. Kasi po dati bakit? Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is life eternal through Christ Jesus. So ang ibig sabihin, sa lahat ng ginagawa po natin kasalanan, dapat po mamamatay tayo eh. Yung kabayaran po dyan, kamatayan eh. But praise God, meron na po namatay para sa atin. Kaya nga po, kinancel na po yung debt po natin. At alam niyo po ba yung sinasabi dyan ng next verse po natin? Ang sabi dito, yung verse 15, disarming authorities. Kung paano po niya siname publicly yung mga kaaway po natin sa Roman triumph po. Alam niyo po yung ginagawa ng mga Romano kapag meron na pong victory sa kanila. This is what they are doing. Where a victorious general would parade. Ganito po niya pinahiya yung mga kaaway po natin, the evil rulers of this world. Ang sabi po dito, ganito po niya pinahiya. He will parade defeat enemies through the streets to show their subjection and shame. Imagine po, for example po, laban, ganito na lang para po maintindihan natin. Kunyari boxing. Okay, kunyari boxing. May sambut siya mo yung Pacquiao. Ang gagawin po na nakatalo kay Pacquiao, ibabandera niya po sa buong mundo. Ipapakita niya, eto, talunan to. Alam niyo po, ganito po, pinahiya ng Panginoon si Satan. When Satan thought that he won the victory, pero hindi niya po alam, sa pagkamatay ni Jesus, nagkaroon po ng victory, hindi lang po sa kanya, maging sa atin na nandirito po ngayon. Yan po yung triumph na meron tayo. Ito po yung victory na meron tayo. Ito po yung dapat everyday na sineselebrate ng kada Kristiyano. Kaya dapat palaging masaya tayo. Ang ibig sabihin, ala niya pong pwedeng gawan ng kalaban. Wala na pong pwedeng gawin ng kaaway na pwedeng managumpay pa sa atin. Because long time ago, 2,000 years ago, we were already victorious. Kailangan lang po mamuhay po tayo dun sa victory po na yon. Tignan mo po yung katabi mo kung maka-victorious po yan. Ayan, kung nakabusangot yan, mukhang defeated po yan. Ayan. Sige po, tignan nyo, mukha pa po bang masaya po yan? Mukha po bang buhay yung Diyos na sinasamba niyan? Alam nyo, baka po meron magsabi, Pastor, paano mangyayari yun? Ang dami kong problema. Kahit marami po tayong problema, mas marami po tayong reason para maging victorious, para mas maging joyful, kasi buhay ang Diyos po natin. Anya, magtaka po kaya kayo, Balaam na kayo katamli. Alam nyo po, meron po mga pagkakataon na hindi talaga magiging maayos yung season ng buhay po natin. We are undergoing a lot of seasons sa buhay po natin. Pero hindi po yung reason para maging malungkot. Hindi po yung reason para po maging matamlay ka. All the more, dapat po papurihan po natin ang Diyos. All the more, dapat po magalak po tayo. Kasi bakit? Hindi po tayo nag-iisa. Kasama po natin ang ating pong Panginoon. Ang sabi po dito, 1 Corinthians 2:7-8, no, we declare God's wisdom, a mystery that has been hidden, and that God destined for our glory before time began. Verse 8, none of the rulers of this age understood it, for if they had, they would not have crucified the Lord Jesus. Hindi po nila naintindihan. Ang sabi po dito, kung kilala lang nila ang ating Panginoong Jesus, okay, yung pong mga rulers before, yung mga Roman rulers even, yung mga evil rulers po nung time po na to, ang sabi dyan, if they understood it, ang sabi po dyan, hindi po nila ipapapatay ang ating Panginoon. Kasi po bakit? Ito po yung greatest po na kahihiyan na nangyari po sa history ng mga demonyo. Na yung akala po nilang napatay nila, hindi nila alam na buhay din pala. Nakakala po yung pinatay po nila na nagtagumpay na sila, magbiba nila, mag-celebrate nila. On the third day, he was raised up again. Tumayo po siyang ulit, nabuhay po siyang ulit. Kasi po bakit? Ipinahiya po sila ng Panginoon.
na pinapakita po ng Panginoon that death cannot hold Him down. Not even the sting of death, wala pong magagawa sa atin pong Panginoon. Pinapakita po dito, rulers had recognized that Jesus, as the Lord of glory, they would not have crucified Him. Their lack of understanding led to the execution of the one who is central to God's salvation plan. Si Jesus po yan. At mamaya po mapag-aaralan po natin kung paano po simula sa kanyang pagkabata hanggang sa kanyang pagbibigay ng buhay sa atin, plano po ng atin pong Panginoon. Alam niyo po, ito sigurado. Okay? Imagine lang po natin, spiritual realm, yung mga demonyo, ito po siguro yung nasa isip nila. Sana hindi na natin pinatay yan. Kasi po bakit? Nung pong pinatay nila, nung pong namatay si Jesus, doon po nagkaroon ng salvation sa humanity, sa kanyang pagkabuhay din. Nung pong namatay si Jesus, doon po tayo nagkaroon ng kasiguraduhan sa buhay na walang hanggan po natin. When Jesus died on the cross, meron pong nangyari sa buhay ng humanity na hindi na po kayang balik ng ating pong kaaway. Alam niyo po yan kung ano, ito po yung ina-enjoy po natin ngayon, yung pong assurance of salvation po natin. Akala po nila nagtagumpay sila, hindi po nila alam, nagapi po sila. Sila po yung natalo. Alright, at meron pong isang kwento. Sa kwento po ni Joseph, hindi po ito yung father ni Jesus. Ito po si Joseph sa Genesis, yung pong kapatid, yung pong kabilang sa 12 tribes. Kung paano po ipinakita ng Panginoon, how sovereign He is sa buhay po ni Joseph. So, meron pong nangyari na pinakita ang ating pong Panginoon. God encountered Joseph through his dream. At sinabi po ng Panginoon sa kanya, luluhod sa iyo ang mga tala. Yan. Para praise na lang po natin. Basahin niyo po sa kwento from Genesis 37. Tuloy-tuloy po yan. That Joseph will lead even po yung mga kapatid po niya. So, yung mga kapatid, nung sinabi niya po sa mga kapatid po niya, nagalit po sila sa kanya. Ninoy ka, kayabang mo. Paraphrase na lang po. So, Joseph is sent by his father. I-summarize lang po natin. Joseph is sent by his father Jacob to check on his brother. Tapos, dahil po galit yung mga kapatid niya sa kanya, ano pong ginawa? Actually, gusto po nilang patayin. Meron lang po nag-intervene sa kapatid niya. So, tinapon po siya sa well, empty well. And then, meron pong dumadaan na mga Ishmaelites, traders. So, ang ginawa po ng mga kapatid, imagine nila, kapatid po ni Joseph. Pero ano pong ginawa niya? Ano pong ginawa nila? Ibinenta po siya. Kapag po sinabing binenta kang, ibig sabihin slave ka. Kapag po sinabing slave ka, utusan ka. Susunod ka sa lahat ng pinapagawa sa iyo. Pero si Joseph po, kapatid po nila. Hindi po siya other family. Hindi po siya pinsan lang. Hindi po siya katribo lang nila. No, kapatid po nila si Joseph. Pero ang sabi dito, Joseph is pulled from the pit and sold into slavery. He is taken to Egypt and sold to Potiphar. At alam po natin yung nangyari, nag-serve po siya sa bahay ni Potiphar at siya po yung naging second in command sa bahay po ni Potiphar hanggang sa nandyan po yung asawa ni Potiphar, si Potiphar's wife, nagwapuhan po kay Joseph. Sobrang gwapo po ni Joseph na araw-araw tinetempt po siya ni Potiphar's wife na makipagsiping po sa kanya. Pero ano po sabi ni Joseph? Hindi pwede. Okay, kasi bakit? Alam niya na magkakasala siya sa kanyang ama. That's why tumakbo po siya papalayo. Pero ano pong ginawa sa kanya? Hindi naman niya ni-rape talaga. Wala po sex na nangyari or all. Pero ano po yung ginawa sa kanya? Pinakulong po siya. He was being jailed for the sin that he did not committed. Pero alam niyo po, ito yung maganda kay Joseph. Pwede po niyang sabihin na, Lord, pinangako mo sa akin, nangusap ka sa akin, na sa panaginip ko, luluhod sa akin itong mga tala, na magiging leader ako, na ito yung pangako mo sa akin. Pero walang nangyari. Alam niyo, hindi po nagreklamo si Joseph. Alam niyo kung ano po yung ginawa ni Joseph? Nagpatuloy lang pong sumunod sa ating Panginoon. Alam niyo po, kahit sa kulungan, he found favor po. At paglabas po niya, he later interpret Pharaoh's dream, and Pharaoh makes Joseph second in command over all of Egypt. Ang ibig sabihin po, yung pinakamataas si Pharaoh. Tapos po, pangalawa siya. Alright? Siya na po yung naging pangalawa. So, nagkaroon po ng famine at si Joseph po yung nag-manage sa lahat ng pinapahandle po ni Pharaoh sa kanya at dumating po yung pagkakataon na mangangailangan na ng pagkain. Kasi nga po, nagkaroon ng tagutom sa isang lugar, sa kabuuan nila. At si Joseph lang po, nagginamit ng Panginoon para po makapag-imbak ng maraming pagkain. So, basically, kung nasan po si Joseph, marami po dyan na humihingi ng pagkain sa kanila, pati po yung mga kapatid niya. Alam niyo po, narinig ko lang kanina, yung pong pangako ng Panginoon sa kanya, sabi po ni Pastor Ron, it was 13 years in the making bago po siya natupad. Pero natupad pa rin siya. Hindi man maganda yung nangyari kay Joseph, kabaligtaran man yung nangyayari kay Joseph, but at the end of the day, pinakita po ng Panginoon, yes, hindi mo man nakikita yung pinangako ko sa iyo ngayon, pero kapag pinangako ko sa iyo, mapapangyari po siya.
Kaya nga tatanungin ko po kayo ngayon, ano po yung pinangako ng Panginoon sa inyo that seems impossible? Ano po yung pinangahawakan po ninyong pangako sa Panginoon na parang hindi pa nangyayari? Alam niyo po, ang gawin niyo lang, panghawakan niyo lang ng patuloy. Kasi po bakit? Kapag sinabi po ng Panginoon, consider it done. Hindi po sinungaling ang Diyos. Kaya nga po dyan po na-declare ni Joseph, yung pong Genesis 50:20. Ang sabi po dyan, you intended to harm me. You intended, alam ko, yung plano nyo sa akin, pahirapan nyo ako, kausap niya po dito, yung mga kapatid po niya. But God intended it for good, to accomplish what is now being done, the saving of many lives. So maaari pong mahirap yung sitwasyon ng bawat isa. Maaaring yung nakikita po natin kabaligtaran sa pinangako po ng Panginoon sa atin. Pero ang gawin lang po natin, magpatuloy po tayong manampalataya sa Diyos. Why? Because He is sovereign. Dahil sovereign po ang ating pong Panginoon, mapagkakatiwalaan po natin ang ating pong Diyos. Ang sabi po ng Isaiah 14:24, the Lord Almighty has sworn, surely, as I have planned, so it will be. And as I have purpose, so it will happen. Kapag pinlano po ng Panginoon, mapangyayari po siya. Alam niyo po ba kung ano yung plano ng Panginoon sa atin? Do you know kung ano po yung plano ng Panginoon sa atin? Jeremiah 29:11. Jesus wept. Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to and not to. Kala ko, tsune palagyan, mamasa kayo mo. Okay, plans to prosper you and not to harm you, to give you a hope and a future. So kung pinlano po ng Panginoon, mapangyayari po siya. Pastor, baliktad pa rin Magpatuloy ka lang magtiwala sa plano ng Panginoon because it shall happen no matter what happens. Istuya kang tapangang Inglista. Mapangyayari po yan kapag sinabi na po ng Panginoon sa atin. Pero kagaya po na nangyari kay Joseph, it's not automatic. Pakisabi po, it's not automatic. We need to choose to keep on believing and loving the Lord. Hindi po porket, pastor, kasi balo ko naman malugid yung Ginoo. Yes, it's okay na alam mong mahal ka ng Diyos. Pero dapat sumusunod ka rin sa Kanya. Kasi po meron po dapat tayong gawin. Kaya nga po palagi po natin sinasabi yung pong free will natin, kailangan isubmit po natin sa ating Panginoon. Why? Because the best thing that can happen in a person's life is what? Is the will of God. Yung pong pinaka-best position na pwede mong maranasan sa buhay mo, the safest place na pwede mong maranasan sa buhay mo, it is the will of God. Kaya nga po kailangan fully submitted po yung will po natin sa Panginoon. At kapag submitted yung will mo sa Panginoon, at kapag nagmamahal ka sa Panginoon, ito po yung mangyayari sa Romans 8:28. And we know, pakisabi po, we know that all things, lahat po ng bagay, mapamasama, mapapangit, huwag mong titignan yung katabi mo. Okay, mapamasama, mapapangit, mapaparang palagi ka na lang nasa rock bottom ng buhay mo, God will turn them for your own good. If, pakisabi po, if you love God. So, ang ibig sabihin, ito pong verse na to ay applicable lamang para mahal sa Panginoon. Hindi po natin pwedeng receive tong verse na to tapos hindi ka sumusunod sa Diyos, hindi mo siya mararanasan. Mararanasan mo po itong verse na to. Kailan? Ang sabi po ng verse po na yan, nandyan lang po, self-explanatory, if you love God. Ang sabi po dyan, and we know that all things work together for good to those who love God. Sa mga nagmamahal lamang sa Panginoon, to those who are called according to His purpose. Sino po dito yung nagmamahal sa Panginoon? Magtaas lamang ng kamay. Sige po, kung talaga mahal mo yung Panginoon, taas mo yan, huwag kang mahiya ka. Ayan, hindi po nakakahiyang mahalin ng Panginoon. Kaya nga po kapag pinataas yung kamay, dapat bibiyataan mo nga. Amen po ba? Kasi po, kung mahal mo yung Panginoon, kapatid, gusto ko lang sabihin sa ito, na pinatutungkulan po ng verse na yan, kahit na pangit yung nangyari sa'yo, kahit na inalaw ng Panginoon na mahirapan ka, kahit po merong struggle sa buhay mo, kahit po merong mga problema, kalungkutan man, God will turn them all for your own good. Para po sa ikabubuti po natin, gagamitin po lahat ng Panginoon niya na magkakalakip-lakip para po sa ikabubuti ng bawat isa po sa atin. Kaya nga po, ano pong kailangan po natin gawin? Magtiwala po tayo sa Kanya. Mahalin po natin siya. Sumunod lang po tayo palagi sa Kanya nang maranasan po natin yung nakahanda ng Panginoon para sa bawat isa po sa atin. Nakukuha po ba natin? Imagine, ganito po ka-sovereign po ang ating Panginoon. Kahit yung pinakapangit na pwedeng nangyari po or experience mo sa buhay mo, yan yung pwedeng pinakamagandang mangyayari sa Kanya. Or yan yung pinaka pwedeng mangyari sa buhay mo po. For example, marami na po akong narinig ng mga testimonies na meron po mga family na hindi po nag-uusap-usap.
And then meron pong nawala sa isa sa mga family members po nila. Tapos sa pagkawala ng isa sa family members po nila, nagkaroon ng reconciliation. Romans 8:28. Meron pong problema na nangyari, meron pong sakuna na nangyari, pero dahil po itong mga tao na to nagmamahal po sa Panginoon, God turned it all for their own good. Kasi po bakit? Hindi po nagsisinungaling ang Diyos. Hindi po nagsisinungaling ang Diyos. Ako po, I'm standing here in front of you na, baloy naman nga po yung kwento ko, karamihan sa inyo. Hindi naman po talaga naging maayos yung buhay ko, alak, bisyo, and everything na Dota po, isa sa mga pinaka-addiction ko way back is Dota. Computer po. And sabi ko, parang di naman po ako nagtatampo, pero nagtanong lang ako sa Lord, bakit yung iba, yung mga testimony po nila from drug addict to Christianity? Grabe pong testimony yan eh. Yung from basagulo to Christianity na meron kang testimony na, grabe yung testimony mo. And then tinatanong ko po yung Lord, hanggang sa dumating po sa punto na meron pong isang kabataan po na lumapit po sa akin. Ito po yung tanong po niya, Kuya Zap, papaano mo natigilan yung Dota? Kasi po bakit? Right at that very moment, addict po yung tao na to sa Dota. Tapos tinuruan ko lang po siya, sinabi ko lang po yung nangyari sa akin. Basically, yung po testimony ko, shinare ko lang po sa kanya. Alam niyo po, praise God, nagpatuloy yung bata. Ngayon po, nagmi-ministry na. Ngayon po, tumutugtog na. Ngayon po, nandun po siya dun sa path na kung saan po siya tinatawag ng Panginoon. Kasi po bakit? Kahit po gaano po kaliit na bagay na yan, pero kung pinangyari po ng Panginoon yan, kung inalaw po ng Panginoon, meron po yung purpose. And God can turn that bad thing that happened sa buhay mo, yung pong dark past na nangyari sa buhay mo, para po sa ikabubuti mo at ikabubuti ng mga nakapalibot po sa inyo. Alam niyo po, huwag niyo pong i-despise yung mga testimonies po ninyo. Kung paano po kayo binago ng Panginoon, yung mga kahihiyan na ginawa niyo po dati, hindi po yan nakakahiya. Kasi po bakit? Dati na yan eh. Nakakahiya po kung pilit natin tinatago, pero kung iti-testify po natin, we can transform life. Pwede po, we can transform lives. Mag-English? Pwede po tayo makapagpabago ng buhay dahil lamang sa mga pagkakamali na gawa po natin dati. Kaya po kami dito, para po kami bukas na libro eh. Alam niyo po lahat ng mga pagkakamali po namin dati. Why? For you not to repeat them. Para po hindi niyo na sila ulitin. Ganyan po yung pinaka-purpose niyan, para po makatulong din po sa mga buhay po ninyo. At yan po yung Romans 8:28. Pati po yung mga pangit na nangyari po sa buhay ninyo, pwede niyo pong sabihin na praise God, buti na lang nangyari yung mga yon. Praise God, buti na lang meron Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa atin. And I hope, kapag dumarating po tayo sa mga pagkakataon na humaharap po tayo sa mga kapagsubukan, kagaya po ni Joseph, instead of us questioning God, instead of us doubting God, instead of us worrying about our future, alam niyo kung ano po yung dapat natin gawin? Mas magtiwala po tayo sa Panginoon. Meron po nabanggit na verse kagabi, Proverbs 24:10, if I'm not mistaken, if you falter in a time of trouble, how small is your strength? So, imagine natin, tendency po ito ng mga Kristiyano na kapag meron ng kapagsubukan, nakakalimutan na may Diyos. Na kapag nandyan na sa kahirapan, nakakalimutan na dineliver ka na ng Panginoon dati. Na kapag meron ng kalungkutan sa buhay mo, na nag-self-pity ka na, nakakalimutan mo dati ka nang tinulungan ng Diyos sa bagay na yan. Pero alam niyo po kung ano yung dapat natin gawin? The more na nahihirapan ka, the more na magpuri ka. The more na nasasaktan ka, the more na itaas mo yung kamay mo. The more na nakararanas ka ng kalungkutan, the more na mas lumapit ka sa Panginoon. Why? Kasi po nasa Kanya yung tunay na kagalakan. Ito po yung dapat po natin gawin ng mga Kristiyano. Kagaya po ni Joseph, mas patibayin po natin yung pananampalataya po natin sa gitna ng mga kapagsubukan. Amen po ba? Nandyan pa po ba kayo? Proverbs 19:21, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Marami po tayong plano sa mga buhay po natin. Sino po dito yung magiging tapat na meron po siyang plano sa buhay niya? Ala naman pong mature again. Masanting po yan natin, tamo pong plano. Alam niyo po bang ang hirap mabuhay na wala kang plano? Mahirap pong mabuhay na wala kang plano. Mahirap pong mabuhay na wala kang direksyon sa buhay mo. Mahirap yung kabud ka na lang nangingisnawa. Mahirap yung kabud ka na lang nagigising tapos come what may ka na lang. Mahirap po yun. Parang strike anywhere ka na lang. Hindi, sige, okay lang, bukas na lang, ganito, ganyan. Pero maganda po kapag meron kang goal, meron kang plano sa buhay. At naniniwala po ako, lalo na po sa mga magulang, yung pong plano po ninyo sa mga anak ninyo, maganda. Amen po. Wala po kayong pinlano sa mga anak ninyo na ikapapahamak po nila. Hoy, tama po. Pero mas higit pa rin po na maganda yung plano ng Panginoon. Kaya po, ang sabi po dyan, but it is the Lord's purpose that prevail. Kasi po, bakit? Kung hahayaan lang tayo ng hahayaan ng Lord, impyerno tamon to.
Kung hahayaan po lang ang hahayaan ng Panginoon sa mga plano po natin na akala natin maganda, ang sabi po ng Proverbs, there's a way that seems right to a man, but in the end, it leads to death. Kaya po gusto ng Panginoon yung parang purpose niya yung mag-prevail. How can it will happen? Paano po mapangyayari itong bagay po na to? Susunod lang po tayo sa Kanya. Simple lang po, magtitiwala lang po tayo sa Kanya. We will just trust and obey Him. Amen po ba? Alam niyo po, ito yung kagandahan. Kagaya po ng pilit na ginagawa ni Satan sa ating pong Panginoong Yesus na kahit pilit siyang patayin, kahit po pilit kang pasakitin ni Satan, kahit pa pilit kang saktan ng ating pong kaaway, pilit kang bigyan ng anxiety, ng depression, ng panic attacks, alam niyo po, sovereign ng Panginoon. Hindi po siya magtatagumpay. Kasi po bakit? Tayo po ng mga anak ng Diyos, matagumpay na tayo. Pakisabi sa katabi mo, matagumpay ka na. Sige po, kausapin nyo, huwag kayong mahiya. Matagumpay na po tayong lahat. Patingin po ng mga mukha na matagumpay. Ay, yung iba sa inyo, kakagising lang, oh, amen. And praise the Lord. God is sovereign over the birth of Christ because His timing was so timely. Wow. Pakisabi po, His timing was so timely. Ayan. Basically, perfect po yung timing po ng Panginoon. Simula po dun sa kapanganakan niya, yung pong manger po na ginamit po niya. Alam nyo, grabing ang dami po nating learnings na pwede pong matutunan dyan. At basahin lang po natin sa Galatians 4:4-5. But when the fullness of time had come, ang sabi po dyan, God sent forth His Son, born of woman, born under the law, to redeem those who were under the law, that we might receive the adoptions of son. So, when the fullness of time had come, ang sabi po dyan, alam ng Panginoon yung tamang panahon. Amen po ba? Sino po sa inyo yung merong inihintay? Sino po sa inyo yung naghihintay ng answered prayer? Sino po sa inyo yung naghihintay ng miracle? Sino po sa inyo yung nagpe-pray ng asawa? Deta mo po nga lang asawa, ha? Sige po, sino po sa inyo? Meron po ba? Meron? Pag ako may amen, bahala kayo. Sino po nagpipray ng asawa? Meron po ako naririnig-rinig. Tita, hello. Alam nyo po, basa ka pa yung verse na. Kapag fullness po ng time na ng Lord, ang ibig sabihin kapag perfect timing na po ng Lord, wala po makakapigil dyan. Pero wag mong mamadaliin. Check po natin to, no? Ito pong pangako ng Panginoon, napangyari po yun sa Micah. Actually, moreover, 500 plus years po bago po natupad ito pong fullness ng time po yun ng Lord na, but you, Bethlehem Ephrata, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be ruler over Israel. So ito po yung prophecy. Napangyari po siya saan? Sa Matthew. So ilang years po yan, meron pang 400 silent years, basically nasa 500 plus years po yan. Pero pinapakita lang po ng Panginoon that at the birth of Jesus, alam po ng Diyos yung fullness of time. Alam po ng Diyos yung perfect timing. Pati yung acid na yan. alam po ng Panginoon yan. Check po natin sa kwento nung nagpa-census po si Caesar Augustus, siya po yung ruler noon. Basahin lang po natin sa Luke 2:1-7. In those days, Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken out of the entire Roman world. So kapag po census, alam niyo po yan, binibilang po kung ilan po yung tao. Okay, kung ilan po yung mamamayan. So this was the first census that took place while Quirinius was governor of Syria. And everyone went to their own town to register. Everyone went to their own town to register. So lahat po, nagsibalikan po sa kanilang mga bayan. So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem, the town of David. So, taga dito po si David sa Bethlehem. At dito po sila umuwi. Okay, kasi nga po bakit? Anong purpose po nila to? To have a census, para po magpabilang din po sila. Because he belonged to the house of the line of David. He was there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. While they were there, the time came for the baby to be born. The fullness of time has come. Nung nandun po sila, dumating po yung panahon, yung pagkakataon, okay, na kailangan ng mapanganak yung bata. Ito pong bata na to, si Jesus po to.
And she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in clothes and placed him in a manger because there was no guest room available for them. So check po natin to. Hindi po sila nandun para manganak si Mary. They were not there for Mary to bring, to give birth. Thank you, Long. To give birth to Jesus. Magkasay ko talaga, Lord, dyan ang wisdom English. Alright? Wala po siya doon para ipanganak si Jesus. Nandun siya, bakit? Para very good children. To have a census. Ang ibig ko lang pong sabihin, kahit po hindi pa convenient sa oras mo, kapag sinabi na ng panahon na oras na. Kasi po bakit? When the fullness of time has come. Ang sabi po ng verse na binasa po natin, then ipinanganak po si Jesus. So, mag-ano po tayo, mamaya pa babalikan po natin yan. So, puno lahat ng kwarto, wala po sila naging posisyon. Wala po sila naging tirahan na maayos kasi nga po, puno po sila. Not because they are rejecting Mary or not because they are rejecting Joseph or Jesus, but because puno lang po talaga. Actually, nabanggit nga po ito, parang halos magkakamag-anak po yan. Talagang wala lang pong pwesto. Pero ano po yung naging available para pumapanganak si Jesus? Hindi po hotel. Hindi po siya napanganak sa royal family. Saan po siya pinanganak? Manger. Pakisabi po, manger. Alam niyo po yung manger, hindi naman pang tao. Yung manger, hindi naman po yan himlayan ng mga batang pinapanganak. Yung manger, dyan po kumakain. Yung mga hayop, stable po sa ibang salin. Pero dyan po yung pinanganak ng Panginoon. Bakit? Kasi yan po yung available. Segue ko lang po ng konti. Medyo lihis lang po tayo ng konti sa atin pong pinag-aaralan. Alam niyo po ba, segue lang, kahit gaano ka kayaman, kahit gaano kaganda yung boses mo, gaano ka ka-talented, kung hindi ka available, hindi ka gagamitin ng Diyos. Kahit pag gaano ka ka-prominenting tao, if you will not make yourself available, hindi ka gagamitin ng Panginoon. Ito po yun nandito, ginamit po ng Panginoon, manger. Kasi po bakit? Ito pong manger ay available. Ngayon tatanungin ko po kayo, sino po sa inyo yung nagpe-pray ng 10,000 or more souls? Magtaas ng kamay. If you are agreeing to that prayer, 10,000 or more souls, sino po sa inyo yung nag-a-agree na ibibigay po ng Panginoon sa atin ang mga lupa dito? Yung Caltem, pinalitan na ni Pastoro ng pangalan Caltem na yan, hindi na Caltex Tsaka yung sa harap po niyan, sino po nagpe-pray na mababasa atin po yan? Alam niyo po, kung hindi kayo magpapagamit, mahihirapan po tayo. Kasi po bakit? Sino ba yung gagamitin ng Lord? Yung mga unbelievers? No, tayo po na lang dito ngayon. If you are praying for that 10,000 souls, make yourself available. Ipagamit mo yung buhay mo sa Panginoon. Pastor, wala naman akong talent sa pagkanta. Palagay niyo, meron po ako. Kaya ako nagpipreach Kasi hindi ako marunong kumanta Ay paggamit po natin yung buhay po natin sa Panginoon. Pastor, ako biyasa mag-share. Alam mo, kung meron kang business, sharean mo yung mga nagtatrabaho mo. Kung nagtatrabaho ka, sharean mo yung workmates mo. Kung nag-aaral ka, magtayo ka ng campus sumpukan. Wala kang excuse, kapatid. All you have to do is to make yourself available. Amen po ba? God does not call the qualified. He qualified those whom He calls. Siya po yung nag-empower, nagbibigay ng ability sa mga tinatawag po ng Panginoon. And kung sakali man meron pong gagamitin ng Diyos, I hope we will make ourselves available. Amen po ba? Segue lang. Gusto ko lang po maturo po sa atin na kailangan po maging available po tayo. Ang sabi po ng isang pastor na napakinggan ko, your greatest ability is your availability. Kasi po bakit? Marami pong matatalinong tao. Maraming mas mayaman na tao. Marami pong mas talented na tao. Pero bakit tayo nandito? Praise God, because we made ourselves available. At kaya po tayo nandyan. Kasi gusto po ng Panginoon na gawin nyo ring available yung mga sarili ninyo para po magpagamit sa Kanya. Amen po ba? Alam nyo po, kaya nga wala tayong excuses. Simula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. Ngayon po, meron po tayong campus umpukan. Merong company umpukan. Meron po nagbi-business na inuumpukan po yung mga employees po nila. Bakit? Kasi nakita po nila that they need to make themselves available para po mapuno po natin itong sanctuaryo na to, ma-reach po natin yung 10,000 kaluluwa. Ganito po yung dapat po natin gawin. We need to make ourselves available. Amen po ba? Para po sa Panginoon naman yan, hindi naman para sa atin. It's not for our own glory. It's not for the glory of Calvary Temple. No, it's only for the glory of the Lord Jesus Christ alone. Kaya nga po gawin po nating available yung mga sarili po natin. At kagaya po, balik lang po tayo sa pinag-aaralan po natin. Caesar ordered a census.
Okay, ito po yung plano. Caesar ordered a census, ang sabi po dyan. But God was at work fulfilling His greater purpose to bring redemption to humanity through the birth of Jesus. Ito po yung plano po ng Panginoon. So si Caesar, akala niya, simple lang, hindi, magpapasensus lang ako. Pero sovereign po yung Panginoon. Ipapanganak ang aking anak. Ang sabi po ng ating Panginoong Diyos dyan. And Jesus will be born. Ito po sa panahon na to. Why? Because time is at hand already. Ito na yung fulfillment ng time. Ito na yung pinaka-perfect timing na ibinigay po ng Panginoon sa atin. So, ang sabi po ng Ecclesiastes 3:11, basahin po natin yung naka-highlight. 1, 2, 3, go. He has made everything beautiful in its time. So kapag timing na po ng Panginoon, maganda po yan. Kapag timing po ng Panginoon, sineselebrate po natin yan. Pansinin niyo po, kapag minadali po natin anumang bagay, ang pangit ng tingin, ang pangit ng dating, ang pangit ng labas. For example po sa mga nagsusulat, sa amin pong dalawa lang misis ko na lang, no? Yan po kasi nakasanting sulat eh. Mabagal yan, sumulat. Mabilis po ako sumulat. Wala ka lang maintindihan. Minamadali eh. Kasi gusto mo lang sumulat ng sumulat, pero potang i-review mo eh. Nanini? Kasi nga po, bakit? Minamadali. Ito po, sa mga kabataan, sinasabi ko, pati po sa mga matatanda, sasabihin ko na ngayon. Yung love life, kapag minadali, pangit. Sino po yung may asawa dito? Masarap po yung asawa na hinintay. Amen? Kaya sa nag-amen po kanina, tita, di na kita titignan. Pero sa nag-amen na naghahanap pa ng asawa, ibibigay po ng Lord dyan. Believe me. Believe me. Alam niyo po ba, ganito po ka-perfect timing ng Panginoon. I love you, tita. Alright. Hindi kita tinitignan. Pero kung sino pa po yung nagdi-desire ng asawa, wala pong imposible sa Diyos. Alam niyo po, ganito po ka-sovereign ng Panginoon. I prayed for my wife for 6 years. Metong yamo po yan. Metong yamo. 6 years ko pong pinanalangin yan. Nakaburi. Ayaw niya po ako. Literal po kasi bakit? Immatured, bata pa, puro emotion, mabulok, gagabon. Kasi po, ang tagal eh. From 2016, I've been praying for her. Alam niyo po, kinasal kami ng 2022. Di na kaya panghalinguan. Sobrang imposible po dati. Alam niyo, praise God, na dumating po sa share ko lang po ng konti, dumating po sa pagkakataon na buong family po niya gusto ako. Yan nakaburi. Nakaburi talaga. Buri na ang tatang na, mama, nakaklose ko lang po rin, dyan makanan rin family, no? Talagang kaklose, pero na talaga buri. Alam niyo po yung nangyari? Walang imposible sa panalangin. We are celebrating our 3rd anniversary niyan this year po. Kasi po, bakit? Wala pong imposible sa Diyos kung hindi mo siya mamadaliin. When the fullness of time has come, gagawin po ng Panginoon ang dapat niya pong gawin sa buhay po natin. Ibibigay niya yung mapapangasawa mo. Huwag mo lang ibababa yung standard mo para lang masabi mo na meron kang partner. Para lang masabi na na-promote ka. Para lang masabi na top ka sa school. Huwag mong ibababa yung standard ng Panginoon para mapangyari po yung gusto po natin. Alam niyo po, meron po ako narinig na kwento before. Di ko alam sino nagkwento nito. Meron pong isang babae nang pinagpe-pray po niya, Kristiyano. Matured na Kristiyano. Ayan, nagmi-minister, gwapo, matangkad. Pero nung tumatanda-tanda na, nasa 40 years old na, ang gusto ko, Kristiyano, na active sa church. Noong pong 50 na, sabi niya, gusto ko, Kristiyano na lang. Noong pong 60 na, gusto ko, basta humihinga, pwede na yan. Alam niyo po, Lord, basta tao, Ang sinasabi ko lang po dito, alam po ng Panginoon yung perfect timing. Hindi po tayo dapat magmadali. Regardless po, anumang aspeto po ng buhay po natin. Kasi po, alam nyo bakit? Isusuong ko na po sa pangatlo po nating punto, because His ways were perfect. Dahil po, perfecto po ang pamamaraan ng ating pong Panginoon. Kaya nga po, anuman yung nangyayari po sa atin ngayon, hindi man po natin nakikita hanggang ngayon, alam nyo po, perfecto po ang pamamaraan ng ating pong Panginoon. Balikan po natin yung Luke chapter 2 verse 6. Ang sabi dito, the time came for the baby to be born. Hindi hinintay ni Lord na mag-settle po si Mary and si Joseph sa isang magandang hotel. Hindi po hinintay ni Lord na yumaman muna sila bago po ipanganak si Jesus. No. Alam po ng Panginoon yung perfectong oras kailan po ipapanganak si Jesus.
Kasi nga po bakit? Punuan eh. But when the time came, Jesus was born. Ipinanganak po si Jesus sa manger. Jesus was not born in the time of convenience. Ang sabi dito, they were there to register para po magpa-census po sila. Pero ano pong ginawa ng Panginoon? Hinayaan po niya na mapanganak ang kanyang anak po doon. Kahit inconvenient, pero kapag sinabi na ni Lord na now, dapat sumunod ka na lang. Kahit po mahirap, kapag sinabi na ng Lord na now, sumunod ka na lang. Kahit po mahirap, kapag sinabi ni Lord na sunod, sunod. Kapag po sinabi ng Lord na evangelize, evangelize. Kapag sinabi ng Lord na serve, you serve. Kasi po bakit? Alam ng panahon, kailan yung tamang, alam ng Panginoon, kailan po yung tamang panahon. Ang sabi po dito, when God says no, kapag sinabi po ng Panginoon na no, when God says no, kahit anong effort mo, hindi mo mapipilit. Ang sabi po dito, but when God says now, no amount of inconveniences of this world can hinder the purpose of God. So kapag sinabi po ng Panginoon na mapangyayari po ngayon, mapangyayari po ngayon. So kung pinangako po ng Panginoon, na, kung meron na lang tayong 3 days, pero pinangako po ng Panginoon na magkaka-breakthrough ka, kapatid, magkaka-breakthrough ka. Kung pinangako po ng Panginoon na sasagot po siya sa panalangin mo, sasagot po siya sa panalangin mo. Imagine church, for 6 days He created the world. 6 days lang. Palagay mo anong kaya niyang gawin sa natitirang araw ng taon na to. Baka po meron na humihingi po sa Panginoon sa inyo na makalaya po sa utang. God is good. God is sovereign. Baka po meron nagpipray po sa inyo ng restoration of relationship. God is sovereign. Kahit po sobrang imposible sa mata ng tao, praise God, wala pong imposible sa Kanya. Praise the Lord, wala pong mahirap sa atin pong Panginoon. If you want miracle, freedom, breakthrough, if you want yung pong kalayaan sa depression, sa anxiety, God is greater than those things. Ano pong kailangan po natin gawin? Magtiwala lang po tayo sa Diyos. Pakisabi mo sa katabi mo, magtiwala ka lang. Ang sabi po ng Psalms 18:30, as for God, His way is perfect. Wala pong mali, walang error. Ang sabi po dyan, the Lord's word is flawless. So, ang ibig sabihin, kung perfecto yung pamamaraan ng Diyos, ba't di pa tayo magtiwala sa Kanya? Alam niyo po, ito po yung problema sa mga tao. Kalimitan pati mga Kristiyano na dadamay po dito. Kapag po politics season na, kapag po botohan na, ang bilis po nating maniwala sa mga politiko eh. Di ba? Ako lang? Lahat po yan. Ang dami nilang pangako eh. Ano nangyari? Flood control. Ang dami pong mga pangako na binibitawan yan. And mostly, yung binoboto po natin, sino? Yung maayos yung integrity. Yung at some point, meron na po nagawa para sa kanyang bayan. Pero alam nyo, kung nagtitiwala na po tayo sa tao, magtiwala na tayo sa Diyos na hindi pumapalya. Magtiwala na po tayo sa Diyos na perpekto at hindi sinungaling. Sa hindi magnanakaw na Diyos. Amen po ba? Kung magtiwala ka na lang, magtiwala ka na po sa perpektong Diyos na hindi kayo papahiya. Amen po ba? His way is perfect. Ang sabi po dito, God's plan and methods are always right. They are always right, even if they seem contrary to our understanding, leading to the best outcomes. Kahit po hindi po natin maintindihan, ang gagawin lang po natin at dapat lang po natin gawin ay magtiwala po tayo sa Kanya. Ang sabi po ng second part po na naka-highlight dyan, the Lord's word is flawless. Wala pong mali sa salita po ng ating pong Panginoon. So ano pong gagawin natin sa mga salita, pangako po ng Panginoon, panghawakan po natin. Yakapin po natin. Let us cling to them. Kasi po bakit? They will never fail. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, my words will never fail. Heaven and earth will pass, but my word will remain. Ang sabi po ng Diyos, kaya nga po, anong gagawin natin? Panghawakan po natin yung salita ng Panginoon. Yung salita po ng tao, napapako. Pero yung salita po ng Diyos, na pangyayari. Ito po yung difference po ng salita ng tao at ng Panginoon. Kaya ano pong gawin natin? Panghawakan po natin, yakapin po natin, i-meditate po natin, para po kapag nandun po tayo sa pagkakataon na nahihirapan po tayo, meron po tayong yayakapin, meron po tayong mahihila. Alam niyo po ba, baka lang meron nagtatanong sa inyo, bakit ako wala akong pangako, wala nangyayari sa akin? Baka wala kang pinangahawakang pangako. Alam niyo po ba, patapos na yung taon, and ako po personally, ginagawa ko po itong bagay na ito sa buhay ko. I am asking the Lord for word of the year na meron ako. Alam niyo ba yung ibig sabihin nun? Ito po yung parang, hindi po siya life verse. Year verse ko po siya. For example, nung bago po kami ikinasal ng misis ko, ito po yung verse na pinanghawakan po namin, Matthew 6:24 hanggang 34. Alam niyo po kung ano yan? Kaya po Kapampangan, sabihan ke, uling rendenas, elatata naman pong pupupul,
no paboren ng Ginoo. Kaya ka ba mas mahulaga, karengayop ka rin. Nakapaboren ng Ginoo. Seek Him in all you do. And then let tomorrow bring its own worry. Ala kang kailangan Kaya po hanggang ngayon, nararanasan po namin. Alam nyo, it is so important, church, na magkaroon po tayo ng word na pangahawakan po natin sa Panginoon. So that when the time comes na meron ka pagsubukan, na nahihirapan ka, na meron kang challenges na hinaharap, i-remind ka ng Panginoon dyan. Anong i-remind ng Lord sa'yo kung wala kang pinangahawakan? Kung hindi ka nagbabasa ng word. Sino po yung nagbabasa ng Bible sa inyo? Baka marami po sa atin hindi naging consistent. Baka marami po sa atin hindi naman talaga faithfully ginagawa. Alam nyo po, huwag nyo nang hintayin yung New Year bago pa kayo mag-start. Ngayon pa lang, pwede nyo na pong start yung pagbabasa ng Bible. Huwag nyo na pong sabayan yung New Year's resolution. Kaya nga po yung word ng Lord flawless, yung word po ng tao may flawed eh. Kasi po bakit? Kunyari, ang dami pong sinungaling sa January 1. New Year's resolution, magpapapayat na ako. Sama ng tingin nyo ah. Kaya nga di na ako nag-New Year's resolution eh. Sisinungaling lang ako. 10 years na po ako nagpapapayat. Di ko lang ginagawa. Ang sinasabi ko lang, marami po tayong plano sa kaisipan po natin. Pero alam po natin sa sarili po natin, napapalya tayo. So ano po gagawin natin? Doon na lang tayo sa hindi pumapalya. Doon na lang tayo sa hindi nagkakamali. Doon na lang tayo sa sigurado. Sino po yan? Kay Jesus. Amen po ba? Amen po ba? Ang sabi po ng Isaiah 55:8-9, For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways are my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts. Ito po yung isa sa pagpapakita kung gaano po ka-sovereign. Sovereign ang ating pong Panginoon. Hina-highlight po yung omniscience ng Lord. Ang sabi dito, while human perspective is limited and often flawed, ang sabi po dyan, God sees the beginning from the end. Alam po ng Panginoon yung mangyayari. Alam po ng Panginoon, hindi po nasusurprise ang Lord kapag meron po tayong mga maling ginagawa. Hindi po nasusurprise ang Lord kapag meron kang problema. Hindi po nasusurprise ang Lord kapag meron kang pagsubok. Bakit? Sovereign po ang Lord eh. Alam po ng Panginoon yan eh. Ang ibig lang po sabihin natin, dito po sa verse na binasa po natin, kung ganito po katalino, karunong ang ating Diyos, kung ganito po siya ka-perfecto, hindi ba dapat tayo magtiwala lang sa Kanya? Hindi ba dapat pagtiwalaan lang po natin siya ng buong puso? We are encouraged po na ano man ang gawin po natin sa buhay po natin. Magtiwala po tayo sa Kanya. At paalala lang, sa atin pong lahat, meron po tayong kanya-kanyang pamamaraan. For example, sa pagpapalaki po ng bata, ayan, sa mga parents po magtaas ng kamay. Hindi po lahat kayo pare-pareho po ng pagpapalaki ng bata. Pero meron tayong sarili-sariling pamamaraan. At sa buhay po natin, sa pagkakristyano po natin, hindi po pwede tayong sarili lang na pamamaraan. Kailangan po yung pamamaraan po natin, biblical. For example po, ito po yung sariling pamamaraan po natin eh. Hindi muna ako magta-tithes. Magpapakain muna ako ng mga beggars. Ang ganda eh, no? Ang ganda ng purpose eh, no? Robin Hood yarn. Magnanakaw muna ako para pantulong ko sa mahihirap. Parang tama. Pero pamamaraan ng tao. Kaya mali. Ano po yung pamamaraan ng Diyos? Gusto mo makatulong sa mas marami, maging tapat ka sa pagbibigay. Bisa mag-amen. Alam niyo po, you want to become, sino po dito yung gustong blessed to be a blessing? Hands out ni Brett. Sino po dito yung ma-blessed to become a blessing? Alam niyo po, ang sarap nagbibigay eh, no? Ito yung essence ng Christmas, pagbibigay eh. Binigay ng Panginoon ang kanyang bugtong na anak. So, ang sarap pong magbigay. Pero alam niyo, for you to be blessed, para mas marami ka pang ma-bless na ibang tao, maging tapat ka muna sa pagbibigay. Yan po yung pamamaraan ng Diyos. Pastor, ditak na ako mo pero. Pastor, ito na lang yung meron ako. Praise God, ibigay mo. Mas nalulugod po yung Panginoon dyan. Alam niyo po, God does not look at the amount. Pwedeng magbigay ka ng 10 milyon dito, pero latak-latak mo lang siya. Amen po ba? Ang tinitignan po ng Panginoon yung puso. Ngayon po, bakit ko po sinasabi to? Para po mas marami po tayo mapagbigyan, mabiyayaan. Kailangan po sumusunod po tayo sa prinsipyo po ng Panginoon. Huwag po tayong aalis sa prinsipyo ng Diyos. Example, last na lang, love life ulit. Paborito kayo po love life kasi eh. No, love life po ulit. Yung pong pamamaraan ng tao, text, chat, mag-boyfriend na. Tama, mali. Instant eh. Pero ano po yung pamamaraan ng Diyos? Trust the process. Mag-undergo ka ng right process. Bakit? Para ma-enjoy mo yung promise. Para ma-enjoy mo yung first kiss nyo sa altar, ay kanyaman. Wala pong katulad na pakiramdam yung first kiss niyo sa altar, yung walang compromise.
Bakit po? Kasi sumusunod ka sa prinsipyo po ng Panginoon, sa pamamaraan po ng Diyos, at lahat ng mga sumusunod sa Lord, pinagpapala. Kaya nga po, anong gawin po natin? If His ways were perfect, ang kailangan po natin gawin, mag-submit lang po tayo sa pamamaraan ng Diyos. Last verse po natin, Proverbs 3:5-6. Pakisabi po, trust in the Lord. Pakisabi po, with all your heart. Ang ibig sabihin, buong puso mo, buong buhay mo, buong pagkatao mo, ipagkatiwala mo sa Diyos. Ang sabi po niyan, bakit? And lean not on your own understanding. Why? Meron po tayong mga kanya-kanyang kaalaman po natin sa buhay. Pero, ang pamamaraan pa rin po ng Diyos ang perpekto. Ang pinakamaayos. In all your ways. Sa lahat ng aspeto po ng buhay po ninyo, submit to Him and He will make your path straight. Kung gusto mong maranasan yung perfectong will ng Panginoon sa buhay mo, mag-submit ka sa Kanya. Amen po ba? In all your ways, acknowledge Him, recognize and honor the Lord sa lahat ng desisyon na gagawin mo, mapamaliit, mapamalaki. Alam niyo po, nagkakamali yung mga Kristiyano saan? Yung akala niyo yung mga life-altering decision lang kailangan natin ng Panginoon. Saan ako magtatrabaho, anong business yung ipuputap ko, sino yung mapapangasawa ko, pero hindi po natin alam. Even yung mga smallest detail ng buhay po natin, concerned dyan ng Panginoon. Kaya nga po, anong dapat po natin gawin? Magtanong po tayo sa Kanya. Consider Him always. Magtiwala po tayo, mag-ask po tayo ng counsel sa atin pong Panginoon. Kasi po, bakit? Alam niya yung mas nakabubuti po para sa atin. Amen po ba? Kaya magtiwala po tayo ng buong puso sa ating Panginoon. Yung pangako po niya, in all your ways, submit to Him. Ito po yung pangako ng Panginoon. And He will make your path straight. Gagawin niya pong maayos ang iyong daanan. Ililid ka niya dun sa way everlasting. Hindi niya po tatanggalin yung obstacles. Meron po mga obstacle, pero hindi ka niya iiwan along the way. Kasama po natin ang ating pong Panginoon. So, baka lang po meron sa atin, hindi po natin naintindihan yung mga nangyayari sa buhay po natin ngayon. Baka nahihirapan tayo, or kanina po I was reminded, baka meron po mga parents na nahihirapan, na nagugulumihanan. Kung mapag-aaral pa nila yung mga anak nila, alam niyo po kung anong gagawin ninyo. Magtiwala lang po kayo sa Diyos. Kung marami po yung babayaran po ninyong bills, magtiwala po kayo sa Panginoon. Sovereign po yung Panginoon. Kung marami po kayong pinagdadaanan ngayon, ito lang po yung sigurado. Victorious na po tayong lahat. You know why? Because our God is sovereign. Kaya pa rin pong gumalaw ng Panginoon sa atin pong kalagitnaan. Mag-review lang po tayo. Sovereignty, God's power and control over all things. His divine plan was fulfilled. His timing was so timely and His ways were perfect. Ang sabi po dito, Isaiah 46, 9-10, remember the former things, those of long ago. I am God, and there is no other. I am God. Ang Panginoon po yung nagsasalita dito, and there is none like me. Sabi po dyan, I make known the end from the beginning, the ancient times, what is still to come. I say, my purpose will stand, and I will do what I please. Ang sabi po dito, He declared His sovereignty. Dito po sa pinaka-verse na to, He knows the end from the beginning, meaning He's not surprised kung ano man yung nangyayari ngayon, and He is the one who is orchestrating everything. Alam niyo po ba, sobrang sarap kapag napangyari yung bagay na in-orchestrate ng Panginoon sa buhay na bawat isa po sa atin. Alam niyo po, ang sabi dito, last na lang sa verse 10, the certainty of His word. Ang sabi dito, God's plans are unchangeable. Ang sabi po dyan, my purpose will stand. And He has the absolute power to bring His word to pass. So yung last, po natin, trust God's sovereignty. His plans for you are the best things that can happen sa buhay po natin. So munti, paalala lamang po muli, as we step in to 2026, marami pong mga uncertainties, marami pong mga challenges, sigurado po yan. Hindi po yan mawawala kung hindi pa darating ang Panginoon. But remember this truth, He is sovereign. God is sovereign. He is in control. You may have plans, dreams, or question about the future, kung ano man po yung ibibigay ng Panginoon sa atin, but God's purpose is greater than our understanding po. Pakatandaan po natin to, like Joseph and Jesus at birth, what may look confusing or delayed is often God working behind the scene. Na baka po meron tayong hinihintay, pangako na pinangahawakan sa Panginoon pero hindi pa napangyayari. Church, listen to this. Meron pong perfect timing ang Panginoon. Mangyayari po siya hindi sa panahon mo, hindi sa panahon ko, kundi sa panahon na inilaan po ng Panginoon. Kagaya po ng binasa po natin kanina, Ecclesiastes 3:11, everything was beautiful in His own time, in its own perfect time, sa panahon na binigay po ng Panginoon. So ano po gagawin natin? This 2025 hanggang sa coming 2026,
we will just submit to the Lord. We will just obey God. Susunod at susunod lang po tayo sa Panginoon. Why? Because at the end of the day, His thoughts are higher than ours. Iba po yung kaisipan ng Panginoon at sa kaisipan po natin. At ito po yung pinakasigurado ako. Kung maganda na, yun na pangyari ngayong taon na to, mas maganda yung mangyayari next year. Why? Because He is sovereign. Hallelujah. Sige po, tumayo po tayo. And as we take the Holy Communion, gusto ko lang po mag-take tayo ng moment habang hinihintay po natin yung time natin, habang nililid tayo ng ating worship team. Alalahanin lang po natin lahat ng mga magagandang bagay na ginawa ng Panginoon this 2025. Just think of them. Yung mga milagro, yung mga answered prayers, yung mga healing, yung mga miracles na ginawa po ng Panginoon. Isipin lang po natin sila. And then later on, meron po akong sasabihin sa inyo. Sige po, let's worship.